Hello mga kabosing at welcome back sa panibagong episode ni Peter. Narito na ang episode 113. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagtanong ang misteryosong lalaki kung ang tinutukoy ba ni Peter ay ang insidenteng nangyari sa templo ni Pisho o ang kamakailang pangyayari sa koridor. Hindi nagtagal, tuluyan nang nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang taong nasa likod ng mga pangyayaring iyon ay si Dorothy, na mas kilala bilang Matthew, isang eksperto sa mga armas at kinikilalang gumagamit ng mga pambihirang bala. Sa mapanuksong tono, inanyayahan niya si Peter na simulan na ang kanilang laro. Samantala, alam ni Peter na napakadelikado ng sitwasyon. Kahit bahagyang mabagal lamang ang kanyang reaksyon, maaari na siyang mapahamak. Nabunyag na ang kanyang lokasyon, at laban sa isang sniper na kagaya ni Matthew, napakahirap manatiling nakatago habang inoobserbahan ang bawat galaw. Higit pa rito, ang kanyang kalaban ay hindi isang ordinaryong marksman. Dahil dito, agad niyang napagtanto na ang una niyang dapat gawin ay humanap ng ligtas na mapagtataguan. Habang mabilis na sinusuri ang paligid, napansin niya ang isang silid na malapit sa kanyang kinaroroonan. Saglit siyang tumigil, na para bang bumubuo ng plano sa kanyang isip. Napansin agad ni Matthew ang bahagyang paggalaw na iyon. Kaagad siyang nagpaputok patungo sa direksyong tinahak ni Peter. Gayunpaman, hindi tumama ang bala sa target nito. Dahil dito, sinabi ni Matthew na maswerte si Peter. Ayon sa kanya, kung hindi ito kumilos ng ganoon kabilis, hindi sana siya nailigtas ng halijing nasa paligid. Sa kabila nito, nagbiro pa si Matthew na hindi naman masama ang napiling taguan ni Peter. Sa kanyang pananaw, maituturing pangaraw itong magandang lugar para sa kanilang unang pagkikita. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa loob ng malaking auditorium. Pagdating doon, agad na binuksan ni Matthew ang mga ilaw habang pabirong nagtatanong kung bakit tila napakahilig nina Peter at Johan sa mga madidilim na lugar. Sa kabilang banda, habang nagtatago, napansin ni Peter kung gaano katalino ang estratehiya ng kanyang kalaban. Hindi basta-basta lamang binuksan ni Matthew ang mga ilaw. Sinasadya nitong itutok ang liwanag sa bahagi ng mga upuan ng manunood upang mahirapan si Peter na makita ang kanyang eksaktong lokasyon. Bukod pa rito, ginagamit din nito ang sound system ng auditorium upang magsalita. Dahil dito, kahit marinig ang kanyang boses, hindi pa rin madaling matukoy kung saan siya nakapwesto. Gayunpaman, naisip ni Peter na may kahinaan din ang estratehiyang iyon. Sa kanyang pagsusuri, sa sandaling magpaputok si Matthew, may posibilidad na mabunyag ang kanyang lokasyon. Dahil dito, inakala niyang magiging maingat ang sniper sa paggamit ng kanyang bala. Ngunit nagulat siya nang kabaligtaran ang nangyari. Bigla na lamang nagpaputok si Matthew. Mas nakakagulat pa rito, halos eksaktong tumama ang direksyon ng bala sa lugar kung saan siya nagtatago. Kasabay nito, kumpiyansang ipinahayag ni Matthew na nakikita niya ang lahat. Sa puntong ito ng kwento, ipinakita kung paano natutunto ni Matthew ang kinaroroonan ni Peter. Lumabas na dati pa niyang nilagyan ng GPS tracker ang taong bumangga sa kanya bilang paghahanda sa anumang posibilidad. Dito rin nabunyag ang isang mahalagang detalye. Ang taong may kaugnayan sa tracker na iyon ay si Seren. Gayunpaman, kahit may GPS siyang ginagamit, hindi pa rin ito naibibigay ang eksaktong posisyon ng target. Dahil dito, kailangan pa ring umasa ni Matthew sa kanyang karanasan, instinct, at kakayahan bilang sniper. Ipinapakita lamang nito na hindi basta-basta ang kanyang husay. Hindi lamang siya umaasa sa teknolohiya, kundi pati na rin sa sariling kakayahan sa pagbabasa ng sitwasyon. Pagkaraan nito, muli siyang nagsalita sa kanyang karaniwang mapanuksong tono. Sinabi niyang kung patuloy na magtatago si Peter habang nasa gitna sila ng kanilang laro, maaari siyang mawalan ng pasensya. At sa mismong sandaling iyon, agad siyang nagsimulang magpaputok ng sunod-sunod patungo sa direksyon ni Peter. Sa kanyang isip, kumbinsido si Matthew na kahit si Peter pa ang kanyang kalaban, imposibleng maiwasan ito ang lahat ng putok kung patuloy niyang uulanan ng mga bala ang buong lugar. Dahil dito, sinabi niyang nakapanghihinayang ang sitwasyon. Ayon sa kanya, hindi pa niya nasisilayan ang tunay na mukha ng matandang lalaking matagal na niyang gustong makita. Gayunpaman, agad itong sinagot ni Peter. Sa kalmadong paraan, ipinaabot niyang hindi kailangang malungkot si Matthew dahil hindi magtatagal ay magkikita rin sila ng harapan. Bahagyang nabigla si Matthew sa narinig.
Hindi niya inaasahang buhay pa si Peter matapos ang sunod-sunod na pag-atake. Nang lingunin niya ang direksyon ng pinanggalingan ng boses, isang mabilis na atake ang bigla niyang nasal ayan na papalapit sa kanya. Sa bilis ng paglusob nito, halos maihalin tulad iyon sa isang bala. Tumama agad ang pag-atake sa magkabilang kamay ni Matthew. Sa isip ni Matthew, hindi niya maunawaan kung paano nagmula ang pag-ataking iyon mula sa ibabang bahagi ng gusali. Batay sa GPS na kanyang sinusubaybayan, nananatili pa rin umano ang lokasyon ni Peter sa hanay ng mga upuan ng manunood. Habang naghahanda para sa susunod na hakbang, hiniling ni Peter na huwag masyadong mabigla si Matthew. Ipinaalala niyang tila mas magiging agresibo na ang kanyang pagkilos mula sa puntong iyon. Sa pagsusuri ni Peter, sapat na ang naging pinsala upang mahirapan si Matthew na gamitin ang kanyang dalawang kamay. Dahil dito, balak niyang pilitin itong ibunyag ang tunay nitong pinagtatagwan. Ngunit bago pa siya makakilos, isang panibagong putok ang biglang sumiklab at dumiretso sa kanyang kinaroroonan. Sa kabutihang palad, nagawa pa rin ni Peter na umiwas sa tamang oras. Dahil alam niyang maaaring may kasunod pang pag-atake, mabilis siyang lumingon at muling itinaas ang kanyang antas ng pag-iingat. Sa gitna ng tensyon, pinuri pa ni Peter ang kakayahan ng kanyang kalaban. Tinataya niyang isang mabigat na Barrett M82 ang ginagamit nitong sandata. Gayunpaman, kung hindi na magamit ni Matthew ang kanyang mga kamay, nangangahulugan iyon na ang mga paa na nito ang ginagamit upang kontrolin ang naturang armas. Hindi naman itinanggi ni Matthew ang obserbasyong iyon. Sa halip, agad niyang kinumpirma ang hinala ni Peter. Kasunod nito, muli siyang nagpaputok ng sunod-sunod na bala. Agad namang gumalaw si Peter upang iwasan ang bawat banta na papalapit sa kanya. Habang nagpapatuloy ang walang humpay na presyon, pabirong sinabi ni Matthew na tila si Peter ang uri ng tao na mahilig magpaghintay at magpaubaya sa iba na maubusan ng pasensya. Sa kabilang banda, may isa ring bagay na gumugulo sa isip ni Matthew. Para sa kanya, masyadong madilim ang lugar upang makita ng malinaw mula sa ibabang bahagi. Kaya naman nagtataka siya kung paano nagawang matukoy ni Peter ang kanyang eksaktong posisyon. Bilang tugon, sinabi lamang ni Peter na nagkataon lang ang lahat bago niya tinanong kung nagsisimulan na bang mainip si Matthew. Sa kanyang pagsusuri, tunay na kahanga-hanga ang ipinapakitang kakayahan ng kanyang kalaban. Kahit ginagamit lamang nito ang mga paa upang magpaputok, nananatiling napakataas ng katumpakan ng bawat pag-atake. Para kay Peter, mistulang bahagi na mismo ng katawan ni Matthew ang kanyang sandata. Samantala, napaisip si Peter tungkol sa susunod niyang gagawin. Nauubos na ang kanyang mga kagamitan at kinakailangan niyang makahanap ng bagong paraan upang makalapit. Sa mismong sandaling iyon, binaril ni Matthew ang isang dry ice machine na malapit sa pinagtatagwan ni Peter. Dahil sa tama ng putok, agad na nasira ang makina. Pagkatapos nito, tinanong ni Matthew kung pamilyar si Peter sa tinatawag na rabbit hole operation. Ipinaliwanag niyang may dalawang pagpipilian lamang ang natitira, lumabas at harapin ang panganib, o manatiling nakatago habang unti-unting nalalagay sa alanganin ang sitwasyon. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang makapal na usok mula sa nasirang makina at nagsimulang balutin ang buong silid. Napansin ni Peter na kung magpapatuloy iyon, maaapektuhan ang kalidad ng hangin sa loob ng lugar. Higit pa rito, alam niyang hindi niya maaaring hayaang manatili sa malayo ang labanan laban sa isang espesyalistang tulad ni Matthew. Upang magkaroon ng pagkakataong makabawi, kinakailangan niyang paliitin ang pagitan nila. Habang sinusuri ang paligid, napansin niya ang isang bote ng tubig malapit sa kanyang pinagtatagwan. Sa sandaling iyon, tila may nabuo siyang bagong plano. Samantala, lalo namang naging interesado si Matthew sa takbo ng sitwasyon. Sa kanyang pananaw, papalapit na siya sa sandaling matagal na niyang hinihintay, ang pagkakataong makita ng harapan ang tunay na mukha ni Peter. Mula sa perspektibo ng kwento, ipinapakita ng eksenang ito ang malinaw na pagkakaiba ng dalawang veteranong strategist. Habang ginagamit ni Matthew ang kontrol sa distansya at impormasyon upang duminahin ang laban, si Peter naman ay patuloy na naghahanap ng malikhaing paraan upang baligtarin ang sitwasyon. Sa puntong ito, hindi lamang bilis o lakas ang sinusukat, kundi pati kakayahang mag-isip at umangkop sa ilalim ng matinding presyon.